Ma'am Jen, Kuya July, mga masamang kasi ugali ng mga antay, kaya automatic yan, babalik agad ang karma. Dahil ang kinalaban nila, kalingap na makadiyos. Ayan. Shoutout po, Kuya July, watching from Hong Kong. Ayan, iba rin sana kung kalingap nga trinidor ng batalero kayo pa. Kaya iking at manas. Antayin na lang magtraidoran si Pisot at Tikyo. Lumalabas ba sa analysis mo natin ang magkasangga ngayon, si Tikyo at saka si Kapisot? Baka mali naman po tayo doon. Kasi una-una, kabago-bago lang po nung isa eh. Ano po, di ko sigurado po pero ang dating kasi sa mga comment para bang magkasangga na ng dalawa. Pakinggan niyo yung real talk ko. Maiksi lang naman po ito, isingit ko lang po sandali para lang ma-refresh tayo kung nakalimutan niyo na po ito. Pakinggan niyo po ito. Sinabi ko po ito kahapon, real talk po ito at sa tingin ko po, ito po yung napanood ng ilang mga team guwapa. Ano po, mabilis na lang po tayo, no? Ay ano na natin to sandali Isingit ko lang po sandali ito. May mga laman. Okay. Mangyayari po yan sa hinaharap. Ako po, kahit ako, ito, kung si Bianci man po sumilip dito, matimingan ito. Wala akong karapatan na mag-advise sa inyo kung tutuusin. Okay. Kasi umalis na kayo sa kalingap Siguro kung noon, okay lang. Pero ngayon, di ba, wala na kayo. Ang masasabi ko lang, sa totoo lang, ginagamit ka lang ng mga nakapaligid sa totoo lang usapan. Lalo yung may mga channel na yan, mag-offer na, kasi tutulungan ka namin. Sasabihin ko lang sa'yo, pagka YouTuber yan, vlogger yan, huwag masyadong pakatiwala. May sariling laban yan, may sariling motibo yan. Kung alalapit sa inyo mga taga-gobyerno man, o kung hindi man, or volunteer, walang channel, pwede pong magkatiwalaan nyo. Ano po? Pero yung mga vlog na nakapaligid sa'yo, na kinakampihan mo ngayon, na mahal na yan, yung mga yan. Bandang huli yung mga ginagawa nilang hindi maganda, sa'yo magre-reflect. Bandang huli, ikaw ang masisira dyan. Ang laging bottom line, damay-damay ka dyan. Bukod sa mga influensya nila, kung halimbawa man nakikitaan ka namin na pagbabago, na alam namin na na-influensyahan ka lang, hindi lang yun ang sisira sa'yo. Diba? Kasi, lalo may channel ka na Alam mo naman, ang pagiging viral o kasi sinusundan ng mga ibang sponsors, supporters, ikaw lang naman kung tutuusin Nadadamay lang naman yung nakapaligid na yan Diba? Pero kung ikaw magsusulo ka na lang, mga team guwapa ng mga walang put sa puso. Yung walang put sa puso na kung ayaw nyo sa kalingap na. Hindi na mahalaga sa inyo kung parang parusahan nyo pa si Kuya Bal, parusahan nyo pa yung mga kalingap. Yung tipo kayo sa kalingap, umalis na lang kayo. Gusto nyo si Bidi, sama-sama kayo. Baka hindi na gusto niyang marami, yung ilan. Pero yung iba na gusto namin, rambulan, labo-labo tayo. Ay sasabihin, hindi, pagkukuhanin natin, lahat ng kumakalaban sa kalingap, kaibiganin natin, para pataubin na rin ang kalingap. Nasa iyo yan. Pero kung meron man nakapaligid sa iyo, ang sinasabi, baguhin na natin yung laban. Dito na, tahimik na lang, magsarili ka na lang. Hayaan mo na yung mga nakapaligid na yan. Kung sila mag-defend sa iyo ng kusa nila, bahala sila. Pero para umasa ko na makipag... Ikakat ko na po, panoorin niyo lang po ng buo yan. Inulit ko po yun sa isang vlog ko. Kasi naka-live daw po si Rabe. Lang siguro. Ko lang po yung gustong idugtong po dito, mga kabayan po natin. Para, natin yung pinaka-main topic po natin. Ito po ang sa akin. Ang punto ko lang po dito, mga kabayan po natin. Kasi, gulo talaga yan Yung mga nakapaligid sa kanya, sa tutong usapan siya po ang nadadrag dyan Siya po ang napapahamak dyan Yung mga away na po yan, ang bagsak po niyan sa kanya. Sa kanya isisisi lahat. Diba po? Ngayon, ang nakita ko dito, total si Mang Iking ay kung totoo yung hindi naman drama yung mga nakita natin, wala kanya-kanya na sila. Mag-solo na lang muna siya. Mag-solo siya, pero wag siya makikipagkampihan kahit kanino. Kahit sinong reaktor, kahit sinong mga vlogger. Kasi once na makumampi siya sa isa, sisilipin ng isa. Magugulo siya. Pinakadabis po niya, kung gusto niya mag-vlog pa rin, sarili niya lang. Kung may mga sponsor na aalis sa kanya, hayaan niya. Kung sino maiiwan sa kanya, iyon na lang ang pag-ibayuhin niya. Kung ano mga plan, kasi ako naniniwala ako na may mga sponsor po sila maiwan sa kanya na mga big time naman. Kaya siyang pabahayan, kaya siyang ibili ng sasakyan, kaya siyang papag-aralin, kaya siyang bigyan ng birthday kung gugustuhin niya. Pero kung gustong simple lang naman, wala namang problema yan. Yun ang pinaka-the best dyan. Huwag niya masyadong banggitin si mga kuya-kuya niya, ganyan-ganyan. Alisin niya na yun. Kumbaga, kasi makakapagsalita naman siya Diba po? Kumbaga kung anong community niya ang maiiwan sa kanya, yun na lang ituloy niya. Yan sa nakita ko. Kasi the more na siya ay na masyadong kumakampi o may pinupuri sa mga naging antay, lalong hindi nagiging maganda ang tingin sa kanya ng Team Kalingap supporters. Kaya nga hanggang ngayon di ba? Ang daming bashers niya Kahit anong sabihin niya, nababash siya. Anong i-upload niya, nababash siya. Di ba po? So anong ibig sabihin? Marami nagagalit sa kanya At yan po ay dadami ng dadami kung hindi niya babaguhin yung strategy. Di ba po? Pero yung pagsusulo, isang solusyon na yun, binanggit natin yan kahapon, na kung saan doon na nga po pumupunta. At alam ko po, may mga ilang nakapaligid sa kanya na yun na rin pong advice. Magsulo ka na lang, tayo na lang, hayaan mo itong mga may mga paglalaban yan. Bitawan na natin yung mga yan. Kung may mga ilang mga reactors na magkukusang magtanggol, hayaan nyo magtanggol.
Ano po, yan ang pinupunto ko po. Pero may isa pa po dyan, mga kabayan po natin. Isa pa. Sabi ko nga po, ito ang pinaka-ultimatum na maaari kong mabanggit sa mga naging ano po. Hindi sa sinasabi, hindi sa kinakampihan ko man po, na kung ano iniisipin niyo po. Ito po ay bilang nakilala natin, o kaya nakita po natin sa sitwasyon na medyo alanganin, ito po ang pinaka-the best pang isang option. Ultimatum po ito. Yung pagsusuluho, okay na yun eh. Para sa akin, okay na yun. Medyo marirelieve ng konti yun. Kumbaga, mababawasan yung mga problema na yan. Tapos, kaya lang naman ho, marami nang gagalaiti sa kanya. Puri siya ng puri ng mga antay. Pagka kasi pinuri mo yung kinakalaban kay Kuya Bal sa Kalingap, automatic yun, kalaban mo rin yung Kalingap. Di ba po? Yun po ang punto nun. O yung sinasabi ko ho, pang ultimatum natin ho, ang pinaka-the best. Kung sa tingin natin, halimbawa, kung si Tiki man, o kung sino man kapareho ng sitwasyon, sa tingin mo dyan ka nababas sa pagiging vlogger mo, ano po, pwedeng ihinto yan eh. Dyan pa ang sakit ng ulo, dyan ka nababas. Bakit hindi mo sakripisyo yan? Kasi pwede naman mag-support sa iyo yung mga sponsor mo kahit hindi ka nag-YouTube. Katunayan yan, nagpapadala nga sa GCash eh. Di ba? Kaya nga nag-GCash para hindi na dumaan sa YouTube. So kung ang punto natin dito ay yung tulong sa atin, matanggap natin, pwedeng ipadala yan kahit hindi tayo nag-YouTube. Kasi sa social media, once na ikaw ay na-expose, pinag-uusapan ka. Hindi mo naman mapipigilan talaga yung mga nagre-reaction eh. Di ba po? Isa ho yun sa nakikita ko mga kabayan po natin. Ano po? Kung kaya niya. Mas tahimik ang buhay nun, wag kang mag-YouTube na. Tahimik na buhay na, mag-aral ka ng maayos. Ang mga tumutulong sa'yo, kung mahal ka ng mga sponsor mo, di kayo na mag-usap-usap na lang, hindi na naka-on air. Hayaan mo mabalitaan ng Kalingap na nagkaroon ka ng bagong bahay. Hayaan nila na mabalitaan na may bagong sasakyan ka. Hayaan mo na sila. Wala na yung ano kayong sasabihin? Wala na yun. Mamuhay ka ng parang privado, private na pamumuhay. Di ba po? Ano pang po pwede magawa? Itong tips ko to, ano? Kasi habang lumilipas kasi yung araw mga kabayan, hindi natin alam eh. Kasi si Kuya Balho kasi paulit-ulit binabanggit niya, baka isang pa talaga yung demanda. Di ba po? Ngayon ako nakikita ko naman ho, minsan, although sinabi ko na ho na hindi ko na iniisip po yung reconciliation o kaya yung pag-aayos ho between sa kanila at saka sa Kalingap, gawa ng mga napanood natin ho na sobra-sobrang pagkampi doon sa mga antay. Pero sa huling pagkakataon, baka sakali. Hindi naman natin sinasabi ho na ikaw ay bumalik o kung ano pa man po. Ang sa akin na lang po dito kasi, yung maalis man lang sa mga tao, sa mga manonood na nang babas sa'yo, na hindi ka man lang humihingi ng pasensya sa Kalingap. Diba? Kasi pwede naman ho kasi, pwede magkaroon ng magkikipag-negotiate. Halimbawa, baka sa part ng Kalingap, baka pwede namang mag-usap na lang, off-cam na lang, mag-usap-usap. Diba po? Tapos sabihin mo lang sa online, on air siguro na, Kuya Bal, pasensya na. Kalingap Rob, pasensya na. Pero tapusin na lang natin ang problema, mag-usap tayo off-cam. Ganun lang kaiksi siguro, solve na yan eh. O mag-usap kayo. Ano mapag-usapan, arigluhan na lang kayo. O tapos ituloy mo na yung balak mo sa buhay. Kung gusto mo mag-YouTube ka. Kung gusto mong maging private na buhay mo, ituloy mo na. Naniniwala ako, yung manambabas sa'yo, mababawasan yan. Kapag hindi na pag-uusapan ho yan, mananahimik na po yan. Ano po? Mali lang kasi yung ginawa niya. Na kumampi sa mga anti-Kalingap. Parang doon siya nagpunta eh. Kaya hindi talaga sa matatahimik. Kasi mas marami ho ang naniniwala pa rin sa Kalingap. Kahit maraming naninira sa Kalingap, marami pa rin naniniwala na ang ginagawa ng Kalingap ay maayos. Nakuha niyo po? So, yun po ang sa akin po, yun po ang real talk ko o parang pinaka-advice dito po sa sitwasyon. Ano po? Kasi pag ginawa mo yan, halimbawa, nagsulo ka, lahat ng nakapaligid sa'yo, laglag lahat yan. Kasi ngayon po, unti-unti, bumabanat na sa'yo yung iba eh. Asahan mo, marami pang babanat sa'yo yan. O, laglagan na. Para matauhan na rin sila. Tama ba yung desisyon namin? Walis kami sa Kalingap. Ano ba, re-reactionan namin? Nagsulo na yung isa. Okay, ay, biglang huminto na pala. Sino re-reactionan namin dito? Wala na. Magtiis kayo. Kumalas kayo sa Kalingap eh. Di ba po? Yun naman ay opinion ko lang naman po mga kabayan po natin. Kung hindi naman pakinggan ho, wala tayong problema dyan eh. Alam mo, sinabi ko lang ho yung mga bagay-bagay na naobserbahan ko, na sa tingin ko po, yung mga possibility na po pwede mangyari kung ang katahimikan po ang hinahanap, baka yun po yun. Pero wag po nating asahan kahit ikaw ay humingi ng pasensya sa Kalingap, tapos mag-aregluhan kayo doon, wag mong asahan na 100% yung mga nagalit sa'yo ay lahat magiging okay sa'yo. Hindi pa rin yun. Maaari kalahati mawala, mabawasan. Ano po? So yun po ang masasabi ko ng mga kabayan po natin. So medyo kasi naka-live na po sa Kalingap Rob. Ano po? Magpapaalam na po muna siguro ako.